Sa mga nakarang araw ay uminit ang usapan tungkol kay Pampius, isang kilalang taga-suporta ni XRP na sinasabing nagbenta raw ng mahigit 6 na milyong XRP or 6 million XRP bago po i-launch ang mga ETF na may kaugnayan sa asset na ito. Para sa marami sa atin na traders, investors at saka holders, malaking issue po ito dahil kapag ang isang kilalang personalidad ay nagbenta, maaari itong magdulot ng takot sa market. Pero bilang isang crypto enthusiast, malinaw na mahalagang suriin po natin hindi lang ang chismis kundi ang intensyon sa likod ng galaw. Ipinaliwanag ni Pambios na hindi po ito simpleng bentahan. Sa halip ay may mas malalim na estratehiya na kailangang maintindihan ng community upang hindi po tayo magpadala sa ingay ng market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, bakit hindi bentahan kundi restructuring ang ginawa kay XRP? Ayon po dito kay Pampios, ang sentro ng usapin ay hindi kung iniwan ba niya si XRP, kundi kung paano niya inayos ang kanyang malaking hawak or holdings. Nilinaw niya na buhay pa ang kanyang pangunahing XRP position at hindi ito ibinenta gaya ng inaakala ng marami. Ang ginawa raw ay isang structural reorganization na karaniwan sa mga may pangmatagalang pananaw. Para sa atin, mahalaga ito dahil ipinapakita po nito na ang galaw ng malalaking holders ay hindi po laging bearish signal. Minsan ito po ay paghahanda lamang sa mas malaking yugto ng market. Ang ganitong hakbang ay indikasyon ng tiwala, hindi ng pagtalikod. Ngayon ay paano po ba nakaapekto ang issue ng buwis or tax security at saka estate planning sa desisyon? Ayan, ipinaliwanag po ni Pampios dito na isa sa mga dahilan ng restructuring ay ang tax efficiency. Habang lumalaki po ang value ng isang asset tulad ng XRP, mas nagiging critical ang tamang paghawak upang hindi po masayang ang kita sa buwis. Isa pang mahalagang punto ay ang security laban sa hacks at saka scams na laganap po sa crypto space. Para po sa mga malalaking hawak or yung may mga big holdings dyan, hindi po sapat ang simpleng wallet lamang. Binanggit din ang estate planning kung saan otomatikong mapupunta sa mga benepisyaryo ang asset kung may mangyaring hindi inaasahan. Ito ay maturity ng isang investor, hindi pag-alis sa market. Ngayon ay bakit niya iniwasan ang detalye kung paano po inayos ang XRP holdings? Sadyang hindi po idinitalye ni Pampios kung ang XRP ba ay ginawang ETF units, inilagay sa trust o inilipat sa ibang custody structure. Para sa atin mahalagang tandaan na ang privacy ay bahagi po ng security. Kapag masyadong malinaw ang detalye, mas nagiging target ka ng mga masasamang loob. Ang mahalaga po sa kanyang mensahe ay malinaw. Hindi iniwan si XRP. At hindi ito ibinenta sa paraang iniisip ng chismis. Sa halip ay inihanda ito sa isang nagbabagong market environment kung saan papasok ang mas maraming institution. Ito ay sinyales po ng strategic thinking. Ano naman po ang ibig sabihin ng patuloy na exposure ni Pampius kay XRP? Bukod po sa pangunahing hawak or holdings niya, ay sinabi po ni Pampius na may karagdagang XRP positions pa rin siya na handang gamitin sa tamang pagkakataon. Ang mga ito ay nakalaan para sa mga project sa XRP Ledger at mga early stage opportunities. Para sa atin, malinaw po ang mensahe. Ang isang experienced participant ay hindi lahat inilalagay sa isang kahon. May bahagi para sa long term at may bahagi para sa flexibility.
Hindi ito galaw ng natatakot na holder, kundi ng isang strategist na marunong mag-adjust. Ipinapakita po nito na may tiwala pa rin siya sa ecosystem na XRP at sa kinabukasan nito. Ngayon ay paano po ito naiiba sa galaw ng mga ordinaryong holders? Ikinumpara po ni Pampios ang kanyang approach sa mga simpleng holders na naka-store lang sa wallet ang asset. Habang nagiging mas mature ang market, mas lumalalim po ang pangangailangan sa legal at saka custody structures. Para sa atin na seryoso sa crypto, malagang maunawaan po natin ito. Ang pag-usbong ng mga ETF at saka regulatory clarity ay nagbabago sa laro. Ang malalaking capital ay naghahanda na parang traditional na finance. Hindi po ito masamang sinyales. Sa katunayan, ito po ay indikasyon na ang crypto gaya ng XRP ay papasok na sa mas institutional na yugto. At ngayon ay ano naman ang naging reaksyon ng community at bakit po ba ito mahalaga para sa atin? Isa pong member ng community na si DJGD XRP ang nagpahayag ng kanyang suporta sa paliwanag ni Pampios. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng discipline at saka protection sa pamamahala ng assets. Para sa atin, mahalaga ito dahil ipinapakita na may mga taong nakakaintindi ng mas malawak na larawan. Ang maagang pagpuposisyon kay XRP ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi po sapat ang emosyonal na desisyon batay lamang sa chismis. Ang tunay na layunin ay long-term outcomes at hindi po short-term reaction. Ito ang mindset na dapat po nating tularan bilang mga investors. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin ay malinaw ang ginawa ni Pampios ay hindi po pagtakas kundi paghahanda. Ang ganitong galaw ay madalas makita sa mga taong may malalim na paniniwala sa asset. Para sa atin na sumusubaybay kay XRP, ito po ay paalala na huwag agad matakot sa balita. Tignan ang konteksto at intensyon. Si XRP ay parang isang taong pinaghahandaan ang kinabukasan, hindi tumatakbo palayo. Habang papalapit ang institutional adoption, mas dadami ang ganitong klase ng galaw. Ang mahalaga ay manatili po tayong kalmado, maalam at saka strategic sa bawat desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.